Barangay Prosperidad gideklarar nga drug cleared. Dakbayan sa San Carlos nanguna sa Negros Occidental sa PSA mobile registration. LCR, PSA nagpahigayon og duha ka adlaw nga mobile registration ug National ID application drive. OCCR misaulog sa ika-36 sa Civil Registration Month. Syudad gisugdan ang selebrasyon sa National Arts Month. SCADA nagpadayon sa symposium kabahin sa drug abuse prevention and mental health awareness. San Carlos Senyo nakakuha og podium finish sa Negros Ultra Endurance Challenge. PFFC diploma course mitapos. Maayong adlaw San Carlos, kini ang Vamos News. Gikan sa City Information Office, kami naghatod kaninyo sa mga balita nga nakalap sa balay lungsod ning Dakbayan. Ako si Kimberly Lomogda ug karon sa detalye sa mga balita. Ang mga opisyal sa Barangay Prosperidad, pinanguluhan ni punong Barangay Sostines Tranilla, nepresentar og certificate gikan sa Regional Oversight Committee Barangay Drug Clearing Program, CON-ROC-BDCP, nga nagdeklarar sa Barangay isip drug cleared ngadto kang City Mayor Nato Y. Gustilo niadtong Pebrero 3 sa City Mayor's Office. Ang maong barangay gideklarar nga drug cleared epektibo ni atong Agosto 22, 2025 subay sa Regional Oversight Committee Barangay Drug Clearing Program CON-ROC-BDCP NIR Resolution number 08023 Series of 2025 human matuman ang tanang gikinahanglang parameters. Nagpasalamat si Tranilla sa mga residente sa naisgutang barangay sa ilang kooperasyon aron makabot ang drug cleared status. Matud niya nga ang Barangay Drug Clearing Program nagsugod niya atong tuig 2016 ug gisuportahan sa mga opisyal sa barangay ang inisyatibo pinagi sa Community-Based Drug Rehabilitation Program CBDRP sa gobyerno sa syudad. Lakip na ang mga house-to-house activities aron ma-identify ang mga residente nga naggamit og illegal nga droga ug dasigon sila nga mopahimulos sa mga serbisyon sa rehabilitasyon. Dugang ni Tranilla nga ang barangay magpadayon sa pag-monitor sa mga individual nga gidudahang na maligya o nagamit og illegal nga droga aron matabangan ang pagmintinar sa kalinaw sa komunidad ug mapanalipdan ang kaugmaon sa mga batan-on. Among ginahimo katong mga tao nga nahulong sa droga, so kung among gino siya ipatawag ngayon amo to sila sa SCADA para masimiler sila. Ngayon pasar sila ang pipila ka tao na ipasimiler pati sa Ang ubang mga barangay nga kaniadto gideklarar nga drug cleared sa ROC-BDCP naglakip sa Barangay Codcod, Quezon, Nataban, Pagunbon, Barangay 4, Punao, Guadalupe, San Juan ug Ermita. Sila si Barangay Kagawad Erenio V. Santinyaman ug Barangay Secretary Marilyn L. Abiso mitambong atol sa paghatag sa sertipiko. Si San Carlos City Anti-Drug Abuse Council, CONSCADA, Secretariat Analiza S. Macaraya, miuba sa grupo atol sa pagbisita. Nakatala ang dakbayan sa San Carlos sa pinakataas nga gidaghanon sa mga mitambong sa mobile registration sa Philippine Statistics Authority (PSA) sa probinsya sukad Hunyo 2025 atol sa duha ka adlaw nga mobile registration gikan Pebrero 4 hangtod 5. Si Edwin Giking, Statistics Specialist o Registration Officer sa PSA Bacolod, mingon nga ang unang adlaw sa kalihukan, nakatala og provincial record nga 273 ka kliyente nga naserbisyuhan ug 524 ka transaksyon ang naproseso. Sa katapusan sa unang adlaw lamang, nakapagawas na sila og 772 ka security paper CONSECPA copies. Sa ikaduhang adlaw, ang team nakaserbisyo sa duga nga 150 ka kliyente, nakaproseso og 307 ka transaksyon ug nakapagawas og 440 ka kopya sa SECPA sa wala pa matapos sa alas 3 sa hapon. Sa tibok duha ka adlaw, nakatala ang PSA ug OCCR ug 423 ka kliyente ang naserbisyuhan, 831 ka transaksyon ang naproseso ug 1,212 ka kopya sa SECPA ang na-release. Sa laing bahin, ang National ID Registration Team nga gipanguluhan ni Jeeve S. Montinola nakaserbisyo usab og 622 ka kliyente lakip na ang pagrehistro, pag-update og e-fill ID issuance ug TRN retrieval.
Gidayig sa PSA officials ang OCCR team nga gipanguluhan ni Acting City Civil Registrar Eddie Flor C. Silva tungod sa epesyente nga koordinasyon. Matud nila nga ang importante ang mobile missions aron matagan og igong serbisyo ang mga residente nga dili na kinahanglan mo biyahe pa sa Bacolod City. Si Silva miingon nga ang OCCR mag-schedule sa samang kalihukan sa City Auditorium sa ikaduhang quarter ning tuiga ug ipadayon ang mobile registration pinaagi sa Birth Registration Assistance Project kon BRAP sa lagyong mga barangay sugod sa Marso aron maparehistro sa mga undocumented local residents. Nagpahayag usab ang PSA sa ilang pasalig nga mobalik sa syudad aron masiguro nga accessible ang serbisyo alang sa tanang katawhan. Ang gobyerno sa siyudad sa San Carlos pinaagi sa Office of the City Civil Registrar kon OCCR uban sa koordinasyon sa Philippine Statistics Authority kon PSA ug PhilSys ni pahigayon og duha ka adlaw nga mobile registration ug National ID Application Drive gikan Pebrero 4 hangtod 5 sa Tech4Ed Center. Ang mga residente mahimong makakuha og mga dokumento nga gi-issue sa PSA sama sa birth, marriage ug death certificate sa kantidad nga 155 pesos matag kopya ug certificate of no marriage consent numar sa kantidad nga 210 pesos matag kopya. Gitanyag usab ang mga serbisyo sa National ID, lakip ang biometric capture alang sa mga bagong aplikante, verification alang sa application status, replacement sa damaged ug unreadable IDs ug assistance sa clerical errors ug data corrections. Usa ka 61 anyos nga residente sa Barangay Sai si Gina Marie Tortor miingon nga sayo siyang miabot aron makakuha og SENOMAR ug PSA nga mga kopya sa birth ug marriage certificate. Gipaambit niya nga ang mobile registration drive nakatabang sa pagpadali sa pagkuha og dokumento ug namatikdan nga ang proseso sayon og paspas ug nakatipid sa iyang oras ug paningkamot tungod kay ang mga serbisyo gidala nga mas duol sa komunidad. Okay lang experience tapos PSA, SENOMAR, kuan, and rights certificate. Ma'am, kung i-compare siya sa mga normal na pag-ari na to sa LCR, ma'am, kamusta man, ma'am, dali lang. Mas dali dire. Mas dali lang siya, ma'am, naka-avail na baka to sa LCR lang, ma'am. Kung i-compare dito sa rin, Mas dali dire. mas dali o mas convenient, ma'am, no? Then, Sa laing bahin, ang PSA Negros Occidental Officer in Charge Chief Statistical Specialist nga si Jessa S. Biauco ug Statistical Analyst nga si Azucena E. Delicano uban ni Acting San Carlos City Civil Registrar Eddie Flor Silva ug Administrative Assistant V. Glando Berholano may bisita kang San Carlos City Mayor Renato Y. Gustilo ug Vice Mayor Christopher Paul S. Carmona sa City Mayor's Office. Mitambong usab atol sa courtesy visit sila si Sangguniang Panglungsod members Gerardo Valmayor III ug Engineer Arthur A. Batomalaki, City Administrator Attorney Estefanio S. Libutan Jr. ug Colonel Eric Alfonso sa 79th Infantry Battalion, Philippine Army. Gisugdan sa Office of the City Civil Registrar kon OCCR ang selebrasyon sa ika-36 nga Civil Registration Month niadtong Pebrero 3 sa ilang buhatan. Gisugdan ang selebrasyon pinaagi sa usa ka motorcade nga giapilan sa nagkalain-laing lokal ug nasyonal nga ahensya sa gobyerno, lakip ang City Mayor's Office, City Administrator's Office, City Primary Care Facility, City Information Office, San Carlos City Anti-Drug Abuse Council kon SCADA, City Social Welfare and Development Office kon CSWDO, City Disaster Risk Reduction and Management Office kon CDRRMO, Information Technology and Computer Services Office kon ITCSO, Bureau of Jail Management and Penology kon BJMP, Philippine National Police kon PNP, Public Attorney's Office kon PAO, San Carlos City Doctors Hospital, City Hospital, City Library ug City Assessor's Office. Uban sa temang Navigating the Future Together, Advancing CRVS in Shaping the Global and Regional Data Ecosystem, ang selebrasyon nagtumong sa pagpalapad sa kahibalo sa publiko sa kamahinungdanon sa civil registry ug paghatag og mas accessible nga civil registration
Registration Services. Si Acting City Civil Registrar Eddie Flores C. Silva, may pasabot nga ang OCCR nagdumala sa mga vital records lakip ang birth, marriage ug death certificates nga gikinahanglan sa nagkadayang legal ug personal nga transaksyon. Iyang giawhag ang mga ginikanan nga iparehistro ang ilang mga bagong natawong anak sulod sa hustong panahon aron malikayan ang inconvenience sa umaabot. Dugang niya adunay legal officers nga gi-assign aron motabang sa mga kliyente kabahin sa mga nawala nga impormasyon, corrections ug uban pang mga issue kabahin sa dokumento. Gipasabot usab ni Silva ang ilang gisugyot sa Philippine Statistics Authority (PSA) ang pagbutang og PSA outlet sa syudad aron mas matarong ug mas dali maserbisyohan ang lokal nga populasyon ug ang kasikbit nga mga lungsod. Ang team sa PhilSys uban ang PSA miadto sa LCR office ni adtong Pebrero 4 aron tubagon ang mga pangutana ug kabalaka kabahin sa national ID. Gipadayag ni Silva ang iyang dakong pasalamat sa city government nga gipanguluhan ni Mayor Renato Agustilo ug sa tanang partner nga opisina sa ilang padayon nga suporta. Kanang murag ang kita sa PSA ba nga i-participate kung unsay mga activities for the month of February because February is civil registration month, so it is very important that we need to inform the people of the importance of our office nga ang atong opisina is concerned about the vital documents of our residents. So, dapat ato adyo nang ipanapnag sa katawhan nga maayo gid na ang kita rehistrado ang atong pagkatawo, ang atong pagpanganak sa atoa, ang atong kasal, ang pagkamatay sa usa ka tawo, dapat documented gid na siya. Kay muna importante no kung asa ta mo adto, kung sa ato ang himuon, mag-process ta sa ato ang mga kinahanglanon sa atong panginabuhi, everything mag-require yun na birth certificate. So that's how important birth certificate is. Subay sa selebrasyon, ang OCCR magpahigayon og lain-laing kalihukan, lakip na ang mobile registration sa Pebrero 4 hangtod 5, Information and Education Campaign sa radyo sa Pebrero 13, IEC on birth registration sa nagkalain-laing tunghaan sa Pebrero 18 hangtod 19, Legal Advisory Services sa Pebrero 24 hangtod 25, Orientation of Forum alang sa Solemnizing Officer sa Pebrero 26, ug Free Issuance Day inubanan sa culminating activity sa Pebrero 27. Gisugdan sa lokal nga kagamhanan sa San Carlos, pinaagi sa San Carlos City Heritage, Culture and the Arts Council ang selebrasyon sa National Arts Month nga may temang Aning Sining Katotohanan at Meeting niadtong Pebrero 9 sa City Auditorium. Ang kalihukan misugod pinagi sa usa ka parada nga giapilan sa mga marching band gikan sa pampubliko o pribadong eskwelahan sa elementarya o sekundarya. Gisundan kini sa mga pasundaya gikan sa mga local artist uban ang Dreamers Division Organizers Choir nga naghatag og makapadasig nga musical presentation. Human sa programa, usa ka pop song o pop dance competition usab ang gipahigayon din ang Kong Vicente Agustilo Senior Memorial School giila isip kampyon sa pop song battle. Isundan sa Ramon Magsaysay Elementary School sa ikaduhang dapit ug Kolehiyo de Santa Rita de San Carlos sa ikatulong dapit. Samtang sa pop dance battle, ang Julio Ledesma National High School ang midaog isip first place. Talave Integrated School isip second place ug Lina de la Viña Valmayor Integrated School isip third place. Nakadawat usab og Certificate of Appreciation ang ubang miapil nga eskwelahan sama sa Florentina Ledesma Elementary School, Shepherd Children Learning Center, Tandang Sora Elementary School, Iliranan Integrated School, Guadalupe Integrated School, Medina Integrated School ug Kolehiyo de Santa Rita de San Carlos Incorporated. Matod ni City Mayor Renato Agustilo nga ang tema sa selebrasyon nagpasabot nga ang arte dili lamang hingpit nga pasundayag kundi usa ka pamaagi sa pagpahayag sa tinuod nga kasinatian, mga mithi o pagbati sa pag-ila sa kaugalingong kultura o komunidad. Dugang niya nga magpadayon ang city government sa paghatag og suporta sa lokal nga mga artist ug cultural groups isip kabahin sa pagsalig sa pagpalambo sa arte ug kultura sa San Carlos. Giawhag usab niya ang mga estudyante ug batan-ong talento nga ipadayon ang ilang kahanas uban ang pagkamatinud-on ug kaisog. Nagpasalamat siya sa SCCHCAC, DepEd San Carlos, mga sektor, eskwelahan, organisasyon ug komunidad sa ilang padayon nga suporta ug paningkamo sa pagpasiugda sa arte ug kultura sa syudad. Are brought together. Here in San Carlos City, we have long believed that the arts play an important role
in the community. Art's voice to our experiences reflects our values and strengthens our sense of belonging. Si Officer in Charge Schools Division Superintendent Maria Teresa P. Heroso, Seso 6, may pasabot nga matag estudyante adunay talag sa ong talento ug abilidad ug ang selebrasyon naghatag og dakong oportunidad aron mapalambo ug maipakita nila kini pinaagi sa aktibong pag-apil. To the partners of the Department of Education, SDO San Carlos City, from the City Planning Office, Go Negosyo, and City Heritage and Tourism, to all our school heads, and from SDO, ASDS, Ma'am Hermiano, and to all the teachers and the learners, good morning. It's a pleasure to be with you during this very significant day, the kick-off day for our month-long celebration of the National Arts Month. Well, we will be giving each child, each learner, an opportunity to enhance, to showcase his or her talents. Nagpasalamat usab si Education Program Supervisor MAPE, Bernardo M. Laguda sa City Government ug sa Department of Education sa ilang suporta. Subay sa month-long nga selebrasyon, adunay giandam nga laing-laing mga kalihukan sama sa pottery, painting ug art exhibit sa Pebrero 9, film showing sa Pebrero 13, cosplay runway showcase sa Pebrero 20 sa City Mall ug culminating program sa Pebrero 25 sa City Auditorium. Padayon kita sa ato ang kick-off parade o ato ang yung natapos. National Arts Month celebration, not only in school, but in the entire city. So this is just an opening activity of the month-long activities that we have in the city. Because after this opening kick-off, we already have the next activity in the afternoon at the City Mall activity area. So all of you, our MAPE teachers present here, our learners, you are all invited to visit City Mall starting this afternoon for the pottery painting, and we also have the art exhibit. Thank you very much to Engineer Maki Antonio, of course, Sir Dean Catalbas, Nova Soliesta, with Miss Ali Castillo, Mr. Jeremy Rondonio as the partner now of the culture of the City Heritage Culture and Arts Council. Mitambong sa kalihukan, sila si Executive Assistants to the City Mayor Irene Rose Gustilo, mga opisyal sa DepEd, SCCHCAC OIC Engineer Magnolia B. Antonio, SCCHCAC Consultant Enrique Catalbas, Local Economic Development and Investment Promotion Officer Maria Nova Solasta, mga magtutudlo ug estudyante. Nagpadayon ang San Carlos City Anti-Drug Abuse Council, CONSCADAC, sa symposium alaw sa Drug Abuse Prevention and Mental Health Awareness sa Don Carlos Ledesma National High School, CONDC-LNHS, nitong Pebrero 3 sa covered court sa eskwelahan. Labing menos 300 ka mga estudyante sa senior high school ang mitambong sa kalihukan nga nagtumong sa pag-edukar sa mga batanon sa pagpugong sa pag-abuso sa droga o kahibalo sa panglawas sa pangisip. Ang mga resource speaker sa programa mao sila si Renbert De Leon, PCPL Liza De Lima sa Philippine National Police San Carlos, Patrolman Jefferson Duca sa 2nd Maneuver Platoon, 605th Maneuver Company, ug Joy Painaga sa San Carlos City Primary Care Facility Unit. Ang mga topiko nga gisgutan mao ang gigikanan sa mga droga, herbal ug sintetiko ug ang makadaot nga mga epekto sa illegal nga droga sama sa depressant ug hallucinogen. Republic Act No. 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 lakip ang mga provisions o corresponding penalties, anti-terrorism awareness ug safety measures ug teenage pregnancy. Si DC-LNHS Assistant Principal Designate Maria Janela Apostol miingon
nga ang pagka-teenager o sa ka-transitional stage sa kalambuan o pagtubo, diin importante nga masabtan ang epekto sa kinabuhi o unsaon pagpugong sa substance abuse o mental health challenges. Naglaom siya nga ang programa naghatag gahom sa mga estudyante sa pagatiman sa ilang hunahuna ug lawas. Our health, our future, and our well-being. Adolescence is a time of growth, pressure, and discovery. And it's important to understand how substance abuse and mental health challenges can impact. Samtang si DCLNHS Principal 3 Hernan Hemida, naglaom nga mga estudyante nakakat-on og daghang gikan sa symposium ug nagpasalamat siya sa mga partisipante ug sa local government unit sa San Carlos City sa pagsuporta sa kalihukan. Would like to, of course, I'm trying sa assistant school head, no? You know, since I cannot do all things alone, no? So my effort, ako ang kusog, ako ang himuon, nila nakakit na po si Junila Apostol. Supported, my effort is supported by our senior high school coordinator, ma'am. Ang mga resource speakers sa programa nakadawat usab og mga sertipiko gikan sa DCLNHS isip pag-ila sa ilang gipaambit nga kahibalo sa laylaing mga hilisgutan. Ang San Carlos senior runner nga si Rodolfo Gadungay Jr. sa SCC Road Stallion nitapos sa ikaduhang pwesto sa 250 kilometers nga Negros Ultra Endurance Challenge nga gipahigayon gikan Enero 29 hangtod Pebrero 1 nga misubay sa Sipalay to Sagay Route. Nahuman ni Gatungay ang 250 kilometers nga lumba sulod sa 45 ka oras ug 35 ka minuto sulod sa 60 ka oras nga cut-off time nga nagpakita sa iyang endurance ug disiplina sa tibuok lumba. Mapasigarbohon nga nagrepresentar sa San Carlos City ang maong runner uban sa iyang team ug giubanan ni City Tourism Officer Jennifer Esparan nagrepresentar sa iyang achievement ngadto kang City Mayor Nato Agustilo ni adtong Pebrero 3 sa City Mayor's Office. Si Gatungay miingon nga miapil siya sa kalihukan isip kabahin sa iyang pangandam alang sa 350 km Endurance Challenge Philippines nga naglangkob sa ruta sa Banawe paingon Manila karong Desyembre. Iyang giawhag ang iyang mga kaubang runners nga sundo ng hustong pagbansay ug nutrisyon ug likayan ang pagpulaw isip kabahin sa pagkabot sa ilang mga tumo. Base lang sa ako ang mga naandan sa akong experience, una ma-advise na ko sa mga runner diha nga gusto sad mag-endurance running or fun run 5 km, dapat training jud insakto, iwas sa mga bisyo sa pulaw, kaon din sakto, tulog din sakto, o kung may mga coach mo, paminaw jud sa inyong coach, paminaw kung unsay program nga ihatag sa coach kay mao na siya giya nga mangin malampuson mo. Mitapos na ang unong kaadlaw nga Philippine Football Federation kon PFFC Diploma Coaching Course niadtong Pebrero 7 sa Consuelo Alders Community Center. Labing menos 30 ka mga coaches gikan sa Regional Football Association sa Negros Occidental, Negros Oriental, Cebu, Camigan, Misamis Oriental, Cavite o Gambia Football Federation ang malapusang nakakompleto sa kurso. Si Elvin Marceliana, Technical Director sa SCCNFC, maingon nga ang PFFC Diploma Course nagtumong sa pagpalambo sa edukasyon sa mga coach, pinaagi sa mga pagsangkap sa mga partisipante sa mga basic techniques, skills o tactical foundations kagikinahanglan alang sa grassroots o youth development. Dugang niya nga ang mga coach nga nakakompleto sa kurso o nakapasar sa practical o theoretical nga mga examination mahimong mag-apply alang sa PFFB license. Gipasalamatan usab ni Marceliana ang PFF, ang Negros Occidental Regional Football Association, CONORFA, nga gipanguluhan ni Jose Miguel Valmayor ug ang lokal nga kagamhanan sa dakbayan sa San Carlos City nga gipanguluhan ni San Carlos City Mayor Nato Agustilo sa ilang padayon nga suporta alang sa kalambuan sa sports. Actually, siya sa mga coaches, parang improve na ito ang coaching education din sa San Carlos. So, ang muna kinahandle na mga grassroots, meaning yung mga 12 and under. So,
muna share purpose naman sa CLICs dire para ma-educate pa ng mga coaches. Ang programa naglakip sa sunod-sunod nga praktikal ug theoretical nga mga sesyon ug exam sa katapusang adlaw nga gipanguluhan ni PFF coach educators Ariston Bucalan ug Jeff De Castro, Norfa General Secretary Gus Rivas ug mga tutor sa Norfa nga sila si Mark Hilay ug Elvin Marceliana. Mipaambit usab ang mga partisipante ang ilang mga kasinatian atol sa pagbansay nga nag-ingon nga nakakuha sila og bililhong kahibalo, nagpalapad sa ilang mga network ug naghinam-hinam nga magamit ang ilang mga nakatunan sa ilang tagsa-tagsa ka mga team. Ang kurso gipasiugdahan sa PFF kauban ang Norfa ug ang San Carlos City Negros Football Club. I-follow kami sa mga official social media account sa Facebook, ang SCCLGU Information Page, o sa Instagram at SCCLGUPH. Mamahimo usab ninyong i-check ang among YouTube channel, Vamos News, ug ang official website sa syudad ang www.sancarloscity.gov.ph. Maukad to ang mga balita nga among nahipos ning semanaha. Hinumdumi nga ang saktong impormasyon mao'y pundasyon sa usa ka mabinantayon ug lig-on nga katilingban. Hangtod sa sunod natong panag-uban, daghang salamat ug Vamos San Carlos.